Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Hinahanap kita, Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila. I'm coming home to stay. Sa grupo ni Albert, 8 ang sumasakay sa bus para mang-hold up. Ito yung driver, isang tao rito. Meron dito sa gitna. Tapos sa konduktor. Sasakay kami ng 4, 3 para hindi obvious na mang-hold up kami para iba-iba yung yung sakay. Pero nakaplano na yun kung saan sila pupwesto. Huwag ito! Ingat kang masama! Tara! Minsan nakakalusot po na hindi namin alam, pulis pala yun. Bumabayani. Kaysa kami naman po mapatay, patay na lang namin. Dahil naglipa na ang masasamang loob at madalas maganap ang krimen sa gabi, mas delikado talagang magbiyahe ng alanganing oras. Galing noon sa isang dinner gimmick si Angie at ilang mga kaibigan nang biktimahin ng mismong taxi driver na sinakyan niya. Wala namang kahina-hinala sa kilos ng taxi driver, ngunit nang matapat sila sa madilim na bahagi ng lansangan. Bigla siyang parang nagskwala. Bigla rin siyang humarap sa akin. Tapos may hawak na siya na ice cream. Doon na siya nag-declare ng hold up. Tapos misig ako, inaagaw niya yung bag ko. Kasi, ewan ko, ayaw ko ibigay eh. Nung nakita niya yung necklace ko, yun yung una niyang ginrab. Nung nakita niya na masyado na ako nag-hysterical, sabi niya, bumaba ka na dyan kung di sasaksakin kita eh. Sabi, bigay mo na lang sa akin yan. So, binigay ko na. Tapos doon na ako natauhan, bumaba ako din. Ito yung magnetic ruler. Magnetic dahil minamagnet nito yung perang wini-withdraw mo sa ATM. Huwag kang magbilang ng pera sa labas ng bangko o ATM booth para di ka maka-attract ng mga snatchers o kaya mga hold-upper. Kagaya nito.
Pagduda ka sa mga tao sa paligid ng ATM, lipat ka na kagad sa iba. Tandaan ninyo na ang bangko ay hindi maglalagay ng mga external na bagay na ikakabit sa ATM. Pag nakakita kayo ng mga ganitong gamit, lumipat na lang kayo kaya sa ibang ATM o kaya isumbong nyo na lang sa security guard na naka-assign doon sa ATM booth na yun. Ang beer may alcohol content na 3 to 6%. Ang alak naman ay 7 to 14%. At ang whiskey at gin ay 40%. Alam nyo bang ang pag-inom ng alcohol ay nakakabawas ng 15 taon sa ating life expectancy? Katunayan, nakapagdudulot ito ng hepatitis, brain hemorrhage, pagkasira ng ating panunaw, pagkakaroon ng tuberculosis, sakit sa puso at kanser sa bato. Dagdag pa rito ang diabetes dahil ang bawat bote ng beer ay katumbas ng 5 kutsarang asukal. Nakalulungkot isipin na sa pag-aaral ng Department of Health, nangunguna ang Pilipinas na manginginom sa Southeast Asia. Kaya sa statistics, 50% ng mga aksidente sa lansangan at mga krimen ay bunga ng kalasingan sa alak. Ang bawal na gamot ay walang magandang idudulot, kundi hepatitis B at C, mga sakit sa puso, stroke, sakit sa baga, HIV at AIDS, at pagkasira ng utak. Ayon sa statistika, 75% ng mga karumal-dumal na krimen, rape, murder at robbery ay epekto ng droga. Nakakalungkot isipin na ang ating bansa ay minsang tinaguriang drug smuggler's paradise batay sa International Narcotics Control Report noong 2006. Tinatayang mahigit 5 milyong Pilipino ang nagpapakasira sa droga, kabilang na ang mga batang biktima nito. Dumating na ang pinakamapanghamong bahagi sa buhay ng isang neophyte, ang initiation rites. Anong pangalan mo? Master Vince Master. Lakasan mo boses mo. Master Vince Master. Lakasan mo boses mo! Master Vince Master. Lakasan mo pa! Master Vince Master! Ano? Ito ba ang mga neophyte natin? Ito ba? May 3 kasabay na neophyte si Vince nung panahong iyon. Sa umpisa, sama-sama silang nasampulan ng bagsik na mga dumalong resident broads o yung mga miyembro ng fraternity na mga estudyante pa at ilang alumni ng kapatiran. Pinaulanan sila ng samot-saring insulto at pambubugpo. Mapagkumbabang tinanggap ni Vince ang pagpapahirap sa kanya. Pero ang lahat pala ay patikim at preparasyon lamang para sa pinakamatindi at pinakamasakit na bahagi ng kanyang initiation, ang paggamit ng paddle. Bawat hampas ng paddle sa kanyang hita, ramdam ni Vince ang kapangyarihang meron ang mga broads laban sa kanya. Mag-quit ka na! Hindi mo na kaya! Ano? Tawagan ko na nanay mo? Tikman ang diwa at katawan. Sumabak sa pangalawa at huling araw ng initiation si Vince. Naisip niya, ilang oras na lang matatapos na ang kanyang paghihirap. Hinihintay niya ring yakapin siya bilang isang broad na miyembro ng sinalihan niyang fraternity. Pero ang lahat nakasalalay kung malalampasan niya ang mga natitira pang pagsubok. Master, do you think you possess those characteristics? Master, I think so, Master! You mean you're not sure? Ha? You just think so? Iloko naman ba ito eh? Kung hindi ka sigurado, mag-quit ka na ngayon! Ha? Sinasali mo oras namin! Ha? Ha? Ano? Sabi mo! Sure ka! Sabi mo! Master, yes, Master! Ha? Huwag po akong papahirapan! Ha? Nanatili si Vince sa ospital sa loob ng 10 araw dahil mismong buhay niya ay nalagay na sa alanganin. May pagkakataong hindi simpleng pamamaga lamang ang maidudulot ng pasa. Maaari itong makamatay kung magkaroon ng internal hemorrhage at kung ang sugat ay matatagpuan sa ulo
tiyan o likod, kung saan malapit ang ilan sa ating vital organs. Kung masusugatan ang tatamaang organ, maaari itong tumigil sa pagkilos at mauwi sa pagkamatay. Sa kaso ni Vince, ang bato niya ang tinamaan. Kung hindi siya agad sumailalim sa dialysis, maaari niya itong ikinamatay. The fraternities are threats to young men like me, shattering lives instead of unifying it. Why did these young men join fraternities? Some might think it was for acceptance, security, and the benefits my brothers may provide in the long run. I wouldn't join a frat or whatever. The point that I don't get is why do they have to put up violence for proving brotherhood? Para walang manakot sa akin. These people do more harm than good because of level of unwanted needs of the people in the community. Seeing them negatively as war freaks, could I still make a difference?